Okay, eto na nga no. Nagsalita na po ang si Secretary Chu Laurel, itong isa sa gabinete ni Bongbong Marcos, dito nga sa nadawit ang kanyang pangalan dito sa latest na video na inilabas ni Zaldico na nabanggit yung First Lady Liza Araneta Marcos na kaya pala nagmahalan ang sibuyas at that time, no, ay kinurakot pala ayon kay Zaldico. At ngayon naman, itong si Secretary Chu Laurel ay dinideny niya itong mga akusasyon ni Zaldico. Mamaya atin pong i-play itong video na ito at tayo po'y magre-react sa kanya, no? Kung let's try to analyze kung may katuturan ba, tama ba ang kanyang mga sinasabi, hindi ba ito mag-contradict sa paliwanag rin ni Zaldico. Pangalawa nating pag-usapan ay patungkol po dito na 2 minutes lang ang 902 million Office of the Vice President budget sa 2026 approved na kaagad ng Senado. At dito mo talaga makikita sa video na ito na itong mga senador na ito ay talagang malaki po ang respeto nila kay Vice President Sara Duterte. Pati nga itong si Tito Soto ay napakamay dito kay hindi ko in-expect yun na lalapit itong si Tito Soto at talagang nagrespeto kay VP Sara. Mamaya ipapakita ko lahat yan kung paano po na-approve kaagad ang budget ng Office of the Vice President. Okay? Pero guys, bago natin yan ipapakita yung mga po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. So, heto na nga. Itong administrasyong Marcos ay talagang hugas kamay sila lahat ng mga revelasyon nitong si Zaldico. Alam naman natin itong si Zaldico ay sa last video ay ang binabanatan po ni Zaldico ay yung First Lady Liza Araneta Marcos. Na sabi niya ay sangkot rin sa korupsyon itong si First Lady Liza Araneta Marcos, kasabwat ang kapatid nito. So, kung nagtatanong kayo kung sino ang papaniwalaan natin, kung si Zaldico ba o itong si First Lady Liza Araneta Marcos, kasi nakita ko rin yung post ni First Lady kaninang umaga o kaninang hapon ba yon, na sinabi niya na hindi raw siya magpapadisturbo sa yung mga theatrical na mga usapin na mga halata raw na scripted. At siya na lang po ay magfo-focus na in-educate niya ang mga students niya. Kasi may picture doon nakasama niya ang kanyang mga estudyante estudyante niya sa law. Okay? So, nabanggit rin ang pangalan ng secretary ng Department of Agriculture yata itong si Secretary Chu Laurel. Correct me if I'm wrong. Nagresponde na siya dito sa mga sinasabi ni Zaldico. Na si Zaldico raw ay sinungaling raw itong si Zaldico. Pakinggan natin itong si Sec Chu Laurel, okay? Para let's try to listen to their side also, okay? Ito, play. Punta naman tayo sa sibuyas. Bakit tumaas? Yung sibuyas na yan, isa yan sa dahilan na tumaas yung presyo ng sibuyas nung first year ni Bongbong Marcos, kung maalala ninyo. Biglang pumutok yung issue na yan na halos nga yung mga pagkain ng mga restaurant wala nang sibuyas. Kasi nagmahala na yung mga pagkain kapag i-include mo yung sibuyas. Importante pa naman yung sibuyas sa mga ingredients ng mga espesyal na pagkain. Yun pala, ayon kay Zaldico, nakikialam itong kapatid ni First Lady Liza Araneta Marcos. Martin Araneta ba yun? Kalimutan ko yung pangalan. Tapos, kontrolado raw nitong si Ma'am Shi Araneta Liza. Kontrolado raw. Diba sabi yan napakinggan natin lahat yan ni Zaldico. Ngayon, ito yung paliwanag ni Chu Laurel. Chu Laurel, magpaliwanag ka ngayon. Bakit sinungaling itong si Zaldico? Ito, play. Ang presyo ng sibuyas ng panahon na yon. It's a simple supply and demand issue. Yan ang kanilang argumento. Kaya raw nagmahalan, supply and demand. Pero bakit, Chu Laurel? That was the first time na nagmahal talaga yung sibuyas. Nag-report na ang BPI kay Senior Yusek Panganiban noong October 2022 na wala ng stocks ng yellow onion at 40,000 tons na lang ang natitirang stocks for the year for red onion.
The official recommendation of BPI, or the Bureau of Plant and Industry, to Senior Yusek Panganiban was to import 3,960 metric tons of yellow onion and 17,100 metric tons of red onion. At hindi ito na-actionan ng DA management at the time. At bilang Private Sector Advisory Council member for Agriculture during the time, wala kaming nakitang official recommendation to the Secretary. Dahil wala ng local supply at wala ng importasyon, kaya nag-shoot up ang presyo ng red onion to 392 pesos and yellow onion to 632 pesos. At meron pang very short time na naging 700 pesos to. Ito ay aking personal na research as a member of the Private Sector Advisory Council for Agriculture. Dahil sa ako din ay nasa cold storage industry for 28 years before joining the government. So I have the data sa mga estimated laman ng mga cold storages. Plus to confirm my suspicion, pinapuntahan ko ang aking mga tao sa mga cold storage sa Nueva Ecija at kinausap ko ang mga kaibigan ko doon. And everybody confirmed na wala ng local supply na imported na sibuyas. O halos wala ng sibuyas nung panahon na yon. If may big scale smuggling na nangyayari during that time, nakakasiguro ako na hindi tataas ng ganito ang presyo. Hindi ito logical. Hindi rin ako naniniwala at that time na may nag-hoard ng onions, contrary sa mga pinagsasabi ng mga iba. Walang negosyante or importer or trader na mag-hold ng stocks ng kanilang onion at itatago kung ang presyo ay 700 pesos na, i-release lahat yan. Di ba? Hindi talaga bumaba lang ang presyo at tumaas yun dahil walang supply. It's as simple as that. Hindi rin totoo na involved si Martin Araneta sa onion importation or any Yang Martin Araneta na yan yung kapatid ni First Lady. smuggling or importation issue. 2 taon na ho ako dito sa opisina ko, kahit isang beses ho walang binigay o walang request sa akin si Martin Araneta na for importation of onions or any agricultural commodities. Hindi ho katulad ni Saldico. Mukhang pikon na itong si Cho Laurel ni Zaldico Eh di syempre, sino bang hindi mapipikon na kasali ang pangalan niya? In the first place, kasalanan nyo dyan yan lahat. Eh, si Zaldico, kaalyado nyo yan lahat eh. Baka naman, yung pagbibintangan nyo dyan, Duterte na naman. Ni Saldico noong April 2023. Oops, sandali. Kamali ako. Isunod na naman natin yung bigas. Sinabi ni Saldico noong April 2023 ay nagrekomenda siya ng 13 million metric tons na importation ng bigas kay Speaker Martin Romualdez para bumagsak ang presyo ng bigas sa ating bansa. Ay nako, buti na lang hindi siya nasunod. Dahil ang 13 million metric tons na bigas ay katumbas ng 20 million tons of palay. Yan ang kabuuang produksyon na pinaghirapan ng ating mga magigiting na magsasaka sa buong bansa sa loob ng 1 taon. Gusto pala niyang patayin ang kabuhayan ng ating mga magigiting na magsasaka habang pinag-iinteresan ni Saldico ang kaban ng bayan. Tungkol sa taripa, totoong nagtawag ng meeting si Speaker Martin Romualdez sa Polo Town Homes para pag-usapan ng taripa. Ang totoo niyan, ang rekomendasyon ni Saldico ay 0% tariff. Hindi kami ni Secretary Recto pumayag sa zero tariff na kanyang suggestion. Ang position ni Sec Ralph during that time ay 20% and the DA's position was 25%. Ang final recommendation namin ay naging 15% dahil masyadong mataas ang world market price during that time. Tungkol sa pagbababa ng presyo ng bigas, bagamat ginawa ng 15% ng taripa noong July 2024, sinabi ko sa kanila, simula pa lang, hindi ganun kabilis ang pagbaba ng presyo ng bigas. At ang aking forecast actually was sa January 2025 pa ito mararamdaman. And I have press statements to prove that, no? Ang rason kaya hindi bababa kaagad ang presyo ay dahil maraming nag-import ng bigas sa mataas na presyo at sa mataas na taripa. Hindi naman santo ang ating mga importers at papayag na malugi sila ng malaki, di ba? Noong July 2024 din, na nung naitakda ang 15% tariff, tumaas pa ang world market price ng bigas at umabot ng $710 per metric ton. Kaya hindi agad mararamdaman ang epekto ng pagbabago ng taripa. Sa local rice naman, napakataas ho ng presyo ng bili ng mga traders and rice mills at ang presyo ng palay noon ay umaabot sa 27 to 30 pesos per kilo sa ilang probinsya. Kaya kahit ang local rice industry, hindi basta-basta magbababa ng presyo sa kanilang biniling palay sa mataas na presyo, di ba? Sabi ko sa kanila ay maghintay at ginagawan ho namin ito ng paraan. At ang unang solusyon sa pagbababa ng presyo sa merkado ay pag-implement ng Department of Agriculture ng P29 Rice for All program. Diba yung 29 peso rice natin noon? Ang mga sumusunod doon ay may pag-impose ng MSRP, Maximum Suggested Retail Price, na naging very effective sa pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. At nasaksihan niyo ito, lalo na sa mga media dito na sumama sa aming pag-iikot-ikot, diba? Yun yung naging clincher eh. Kayo na magpapatunay nito. Tungkol sa allegation na pinahinto ko ang Quintacom hearing dahil may pinakita daw akong isang confidential report na nakasad ang pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos mismo sa hawak. So,
Yun lang ang ano ha, ang naglabas ng video ha. So, dinideny talaga nila lahat ito. No, na mali-mali yung sinabi ni Zaldico. Okay? So, ewan ko na lang ha, kasi ang usapin po dito, flood control scandal. Ako naniniwala ako na sinali na lahat ni Zaldico ang dapat banggitin. Kasi duda ako, alam ni Zaldico. Ito ha, opinion ko lang ito. Kasi itong si Chu Laurel, kasi nabanggit yung pangalan niya, syempre, lilinisin talaga niya ang pangalan niya sa sinabi ni Zaldico. Pero sa ako, in the back of my mind also, napag-isipan ko na baka sinabi na ito lahat. Kaya nga sabi nga ng lawyer kanina ni Zaldico na marami pang nalalaman itong si Zaldico na mga kalokohan ng administrasyon. Kaya iisa-isahin talaga yan. Ang aking ikinatakot dito, kasi iniisa-isa ito ni Zaldico, siyempre, every scandal na ibabanggit ni Zaldico, ito naman ha, itong portion na ito is issue ito ni Liza Marcos, no, sa issue sa agriculture. Sasabihin nila ni Auntie Claire Castro na, ay bakit hindi yan ginagawa ng isang video na lang ni Zaldico? Tama si Zaldico eh. Inaraw-araw niya kasi para makita talaga yung highlight, no? Di syempre, kung ibuhos mo lahat ang mga kabalastugan, meron kasing ma-overlook na mga issue. Kasi tama itong ginawa ni Zaldico na inaraw-araw niya ang every issue para naman ang media, no, makakuha ng everyday na pahayag galing kay Zaldico at ma-emphasize yan. You are giving the chance of the Filipino people na ma-realize pa niya. Ma-realize pa ng taong bayan na ito pala yung mga pinagagawa. Hindi lang pala si Martin Romualdez, hindi lang pala si Bongbong Marcos, hindi lang pala si Zaldico, kasali pala itong si First Lady. 'Di ba? So tama rin naman. So kayo narinig man ninyo ang sinabi ni Secretary Chu Laurel, 'di ba? Narinig ninyo. Kayo na ang humusga kung ang explanation niya ay pasok ba sa sinabi ni Zaldico na masabi nating nagsisinungaling si Zaldico o gawa-gawa lang yun ni Zaldico. Kayo nang humusga ha. I have my own analysis about that. Dito naman,